si Marcoleta po nagalit po dito sa banat ni Vice Pangit. Oh, napanoorin natin to, ha. Napakawalang hiya nung tao na yun. Oh, walang niya daw yung tao na yun. Walang niya to si Vice Ganda. Vice Pangit. Hindi kasi hindi naman ba... Sige nga, sino ba magsasabing maganda yun? Siguro, kahit nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya, ewan ko kung maganda yun, ha? Kung hindi niya siguro binila ng motor yun, sasakyan, baka hindi siya tawaging Vice Ganda eh. Hindi, baka lang, ha? Di ko alam. Tanong natin doon. Ewan ko, sino sa inyo magsasabing Vice Ganda yun? O sige nga, sige nga. Ako, hindi ko tatawagin Vice Ganda yun. Kung ganun ang pamantayan ng isang magandang nilalang, wala nang pangit. Di ba? Hindi, this is not about the looks, ha? Pero yung name kasi, parang isang lapastangan po yung pangalan niya. Di ba? Isang lapastangan po. Kasi bakit to? Mabababoy naman pag sinabing beauty queen. Di ba? Pangit. Beauty queen, Vice Ganda o Ganda, beauty. O. Ibig sabihin, kamukha ni Vice Ganda yung beauty queen. Ganon? Di ba? Ang pangit, isang lapastangan sa salitang ganda o beautiful. Di ba? Dapat palitan talaga yan. Yan ang una ninyong hakbang na gawin na batas, Senator Marcoleta. Palitan ang pangalan ni Vice Ganda. Gawin ng Vice Pangit ang ugali. Kayo naman, mga kababayan, nakala nyo na naman tungkol sa mukha ang sinasabi ko. Vice Ganda Vice Pangit ang ugali. Yung ugali niya ang pangit. Ha? Dinawin lang natin. Kasi baka mamaya sabihin nyo, grabe ka naman banat, para pogi ka ba para manlait ng itsura? Hindi po sinasabi yung itsura dito, sinasabi ko po yung ugali. Bakit kanyo pangit ng ugali? Sabi nga nila, di ba? Na lahat po tayo ay merong freedom of speech. So okay lang laitin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte. Wala namang problema. Wala naman tayong sinasabi na tumahimik ka. Wala naman tayong sinasabi na illegal yung sinabi mo. Isa kang kriminal. Wala tayong sinasabing gayon. Di ba? Ang sinasabi lang natin, napakasimple lang. Etong taon to bastos. Yun ang totoo. Itong taon to, bastoso ito. So, kung malaya ka magsalita at malaya ka mambastos ng iba, dahil yan ay freedom of speech, malaya din po kami bastusin ka. Kasi kabastos-bastos ka naman talaga. Di ba? Sino naman ang mas kabastos-bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Ang alam namin, si Pangulong Duterte, nung panahon niya, ay talagang naging mapayapa ang ating bayan, di ba? Kung panahon mo kaya, halimbawa, sagwa nun, ang daming Hindi, yung impluwensya mo, nga lang, malalaman mo na kaagad na ang pangit eh. Oo, impluwensya mo, sino yung bata mo? Di ba, yung bata mo nagwala. Alam ko parang mo yun eh, alaalaga, parang mentor niya o mini-mentor niya yung tao na yun eh, di ba? Anong nagwala. Hindi lang tinanggal yung damit ba yun o, di ba? Ganyan yung, at alam nyo, makikita kayo sa mga kanto-kanto na ganyan ang itsura. Tapos palingkera, biglang nag-i-split, gumaganon, di ba? Ang dami mo makikita ngayon, lumabas ka na mga alas 11, alas 12, lumalabas sa mga tikbalang. Hindi ako nagbibiro. Subukan ninyo. Alam ko yan kasi tayo, panggabi tayo pag tayo nasa Pilipinas. Marami kang makikitang mga tikbalang. Yung itsura. Paghawakin mo ng ganun, pagpahawak mo yung cellphone ng ganito, tapos iganon mo yung cellphone, wala may ilaw ng ganyan, ganyan, Ito, ilawan natin, ha. Chotomate, ayan, may ilaw na, di ba? Ayan, kita nyo. Tapos pag ganyanin mo, mukha ng poste, di ba? Di ba? Totoo naman eh. Ang daming ganyan. Kaya nga, alam mo, ingat kayo sa pag kayo nasa labas ng gabi ng mga alas 11, alas 12. Baka mamaya biglang baka bigla kayong sunggaban yan, ha?
Yung mga tikbalang, ay naku po, grabe o, kawawa ho talaga ang bayan natin. Kasi yan yung klase ng impluensya na naidudulot ditong vice pangit na to. Totoo naman eh. Yan ang impluensya na naidudulot ng ganyang klaseng pag-uugali. Ang pangit na ugali. Alam mo, eto sa totoo lang, to be frank, okay? Marami tayong kakilala mga stand-up comedian na magagaling, ang talas ng isip. Ako, bilib ako eh. As a matter of fact, ang payo ko nga sa grupo ko, manood kayo ng mga stand-up comedian. Kasi ang bilis ng isip nila. Ang tawag nga natin dyan, mga matatabang isip eh. Ang taba ng isip nila, ang galing nila, di ba? Pero, isang bagay na talagang masasabi ko, ito, wala ho itong kahit noon pa. Si Vice Ganda ang pinakapangit ang joke. Sa totoo lang, Hindi ako nagbibiro. Si Vice Ganda ang walang kakwenta-kwentang para sa akin as a performer. Bakit? Kasi yung joke niya, panlalait lang sa kapwa. Yung joke niya, it's either manlalait lang siya ng mga audience o di kaya kukuha siya ng partner na lalaitin niya. Nagigets nyo? Yun yung para sa akin joke na corny. Parang joke na, okay, malabnaw, ika nga. Yon, para sabi ni Marcoleta hilaw na joke, di ba? Kasi yung talaga mga magagaling na joker, katulad ni halimbawa si Long Mejia, magaling niya, mataba utak niyan. Si pangalan nito, yung si nakalimutan ko yung pangalan. Yung si Alien. Yo, si Brad Pitt, di ba? Yan, mga matataba isip niya, yung mga matatalas ang isip niyan, ya. Hindi ka lalaitin pero matatawa ka. Maraming ganun na ganun na tao na nakakatawa sila without insulting people. Di ba? Si Vice pangit, wala. Mangiinsulto lang siya na mangiinsulto. Magpapatawa siya through insulting another person. That kind of talent is walang kwenta. Baduy, ika nga. Para sa akin kasi ako laki ho ko sa entertainment since high school, elementary, nagbabanda na ako. Alam ko na yung takbo ng entertainment. Pag nanonood ako, parang sabi ko, oo, nakakatawa. Ito, no joke, nakakatawa yung joke niya na nilalait niya yung kapwa niya. Para sa akin, medyo mababaw po yun. Para sa akin po nabababawan ako doon. Yun pa lang parang sa akin walang talent. Yung talent mo manlait, hindi talent yan. Parang hindi ka nag-iisip, parang ganun. 'Di ba? Kasi ang pagiging komedyante, yan isa sa mga matatalas ang isip. In terms of, they're good in communication, negotiation, and malalim ang isip. Pasok. Palakpakan. Pakinggan natin to si Marcoleta. Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So,
Alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, no? So, may hirit nga po si Marcoleta na pati pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko nga ho sa inyo di ba? Yan to yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Hindi po yan talent. Ano ho yan? Parang talent pang ano lang yan, pang, alam mo yun, pang, sa madaling salita parang ganito. Maraming klase ng vlogger. Di ba? May bumabanat. Marami na bumabanat ngayon tulad ko, si Banat Bay. Pero kailangan, laliman mo yung banat mo. Hindi lang basta kang bumabanat. Meron kasi dyan yung mga basta lang bumabanat sabi ni Puting ahas, adik, ano ka, ganyan, bangag, ganun. Hindi, dapat laliman mo. Di ba? Kailangan may lalim yung sasabihin mo. Ipapaliwanag mo yung mga issue, tapos dun ka bumanat. Hindi yung puro lang puro ka lang chismis tapos puro insulto lang. Walang ganun. Yun kaya nga kinukonsider ko yung mga ganyang vlogger na mga mabababaw na vlogger for the views ika nga. Kasi minsan gusto lang natin ng ganun Sa kabila may ganyan din yung bungal. Yung bungal na sa kabila walang kundi gago. Di ba puro ganun? Walang pinagkaiba Di ba? Ganyan din ang kaugalian ni Vice Ganda. Sa tingin ko yung kanyang klase ng joke, kung hindi man lait lang naman lait. Sana lang laliman mo naman Vice Ganda. I mean, okay, it's your freedom of expression. Laliman mo yung joke mo, yung medyo mapapaisip ka. Paano mo naisip yun? Parang ganoon. I mean, ang ganda ng joke na yun parang paano mo na-connect yun, di ba? Dapat ganoon, hindi yung wala lang. Kung tignan yung mukha ni Marcoleta. Walang kwenta, di ba? Parang walang saysay yung mga gayon.